Mula sa timog, isang pangalan ang bumangon. Matapang, walang takot, sa laban di uurong. Pinikas ang Panalo ni King Lacson, what did he say? That 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. sugat na naiwan. Kahit kasama nila mismo, natapos na sandali, sinabi na nila. Ang kaniyang hindi. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. Na 2028 matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Bagong henerasyon, Hindi ko talaga alam. kanya'y nasa ating panahon. O Duterte, isang pangalan, mahal ng ilan, kinatatakutan sa kanyang kaniba. Sana nga talaga. Ngunit sa Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Last year, nung nagsimula ko lahat, nakita ko na talaga. Itong, the way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo yung Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us sa Davao City, we have been able to maintain the peace and order and the services na hinahatid ng government natin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte, may anak pa naman sa dyan, isa yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin na 2028, Sara Duterte, for President, pangalawa. Sabihin ko kayo at nagsabi ha, nagkakasuntugin ako yan. Pero ito yung gamitin talaga natin, na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita. Ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here to see all of you. And sa mga lahat ng nakikinig ng mga OFW na sa ibang bansa ngayon, alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa sa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos ng kanan. Hindi na pagkakan ng kuhan. Suporta na yung pinapakita. So, and on my part, bilang anak ni Rudy Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot lang for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. May mga pisot sila, bullshit. Leaders stood tall with a voice for the voiceless. He answered the call. Compassion and
believe in the aspiration, have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan niyo nandun, lumanaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas because of very centralized government, those, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions din na gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, gano'n. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang inalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion din. Diba? So, balik na ako dito, I have to face that. Kasi kung saan ako, buhatan na ng diwata, kursin na ako. Diba ka, nagpinta na mo yung mga resulto. Sumali yung pangkalis, naging kidnapping, naging champion, sa diwata. Si Raulo. Pero alam niya, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam na yan, makapasalbuang talaga yan. No, nobody in the right mind would do what he did. Yan ang nakuha niya si Clark sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yun, kung may sakto yung utak niya, hindi nyo, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na nasuot sa utok ka na ba? Bakukang. Nagkakaon siguro, panos nga, kanan sa mga na, pansin. Oo na, you're nobody in the right to do that. It's totally illegal and you know, the consequences of his actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. Anyway, humana matang storya, gusto ko kuhan. Ipaminunto na garon. Sa inyo ang tanan, mga gwapa o gwapo niya. O, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Buang mo eh. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure lalo lang na kay PRR they do know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayo mga lahat and God bless you. He answered the call. Compassion and courage. Maraming salamat po, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Okay na ba kayo? Ladies and gentlemen, it is also another honor because I support this man very much. Our next speaker na magsasalita po is an elected senator. Ang kaibigan ko ni Mayor Digong. Help me welcome Senator Rodante Marcoleta! But a heart made of gold, a savior for the many, a story retold. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Against the dark, Isa man ang hingkuyog niya, pero kay mga kataasa. he fights for the poor and the oppressed. He shines in the night with love for the nation. He stands by our side, a man of his word, with nothing to hide. Who turned his innocent, the Philippines proud, fighting for justice.
Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong at nandito ka rin pala. Salamat, Baste. Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawala ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akala ko, naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nanausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Duterte pa rin. Mabuhay ka, Marcolita. Praying for good governance. See you. Bye. Philippines pride, fighting for justice.